Alright, bakbakan na mga kababayan. No, ito po ang matinding sagutan ni Representative Paulo Duterte at ito naman pong anak ng presidente na ngayon na si BBM na si Representative Sandro Marcos. Kasi noong nakaraan po mga kababayan ay sinabihan po nito ni Representative Duterte na sino ang pumili, walang iba kundi si Sandro Marcos. At syempre pag-uusapan din natin ngayon araw na ito mga kababayan ko ay yung pahayag po ng ating Vice President Inday Sara Duterte tungkol naman sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. At ito na nga po mga kababayan, sisimulan na natin. At sa mga bago po sa ating channel, kung hindi pa po kayo nakaka-like, ay mag-like na po kayo. At syempre, subscribe na rin po sa channel natin dahil road to 120,000 na po tayo. Alright, muli nandito po mga kababayan ko yung sinabi po ni Representative Paulo Duterte. Si Representative Faustino Bogie D daw ang ipapalit. At ipinalit na nga po mga kababayan. Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos. At ang rumesbak mga kababayan ko, rumesbak itong batang-batang congressman ng Ilocos. Nasabi niya dito, paka-style niya noong anak siya ng Pangulo. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, but I'm sure he is busy looking for the 51 billion pesos. So ayan na nga po mga kababayan, galing po mismo kay Representative Sandro Marcos na muli niyang nabanggit itong 51 billion pesos po na ibinigay po kay Congressman Pulong Duterte during the time of his father, si dating Pangulong Duterte. Alam niyo po kasi Representative Sandro Marcos, lahat po yan ay may resibo. Naka-record po yan, may record po yan sa DPWH. Pero to be fair naman po sa inyo, Representative Sandro Marcos, dapat din po ay ilabas nyo kung ano po yung mga proyekto na nagawa nyo sa loob ng 3 taon bilang congressman po ng lugar nyo dyan sa Ilocos. Para maging patas lang din ang labanan natin, di ba? Katulad po noong ginagawa ng ilang congressman, si Congressman Abante, hinahanap na rin yung 51 billion ni Congressman Pulong. So dapat kayo ay naglalabas po kayo ng resibo dahil yan po ay may resibo. Matagal na pong inilabas ni Congressman Pulong Duterte. Baka hindi nyo pa po nababasa, ay puntahan nyo pa po doon po sa DPWH, doon sa Davao, nandun po yan. At muli, mga kababayan ko, sa lahat po na naghahanap ng 51 billion na nagastos po ni Congressman Pulong, maglabas din po kayo ng resibo. Para lang sa ganun ay maging patas lang ang laban. Kasi yung ginagawa nito nila Marcos, yung ibang mga congressman, mga kababayan, ay nagiging pamumulitika ang datingan. Subalit ito namang si Representative Duterte, may naipapakita naman siyang resibo. At kitang-kita mo naman kung gaano kaganda ang mga flood control sa Davao. So sa Ilocos kaya, maganda rin kaya, may mga flood control ka ba dyan? Ganun lang kasimple. Tingnan natin yung mga distrito ng mga congressman. Kayo po, sa mga viewers natin, kumusta na po yung mga congressman nyo? Kumusta na po yung mga distrito nyo? Marami po bang mga proyekto na nagagawa, na ipapagawa, or kasulukuyang ginagawa? Kasi pera po ito ng taong bayan natin dahil tayo po ay naharap ngayon sa isang malaking issue. Yung issue pa rin po ng flood control. Dito, kitang-kita mo na. Dito, kitang-kita mo na yung mindset po ng mga tao dito sa Kamara ay talagang nakatutok din sa mga Duterte. Isa lamang po yung sinisigaw nila. Isa lang yung hinahanap nila, 51 billion. Representative Sandro Marcos, yung po kayang diyan po sa Maynila na laging pinabaha. Naitanong nyo na rin po ba diyan sa mga kasama nyong sa mga kasama nyong congressman? Kung bakit patuloy pa rin binabaha? May budget naman for flood control o talagang nakatutok ka rin lang sa mga Duterte? Batang-bata pero talagang maagang nabulok sa politika itong si Sandro Marcos. Kung ito mga kababayan ko may balak tumakbong sa pagkapangulo, ay naku, mahihirapan na po ito. Yung po yung aking opinion. Kung ito may balak pa na maging presidente, ay hindi na rin kami papayag na magtatatlong Marcos pa na presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Hindi na. Hanggang dyan ka na lang.
congressman. No, hanggang diyan ka na lang. Dahil diyan, sinagot po yan, mga kababayan ko. Sinagot po yan ni Congressman Paulo Duterte. Sabi niya dito, if only the gentleman from Ilocos were not blind, kung hindi daw bulag, and deaf to the clamor of our people, he would know that the DPWH Region 11 has already clarified the 49.8 billion worth of projects in Davao City. All are properly accounted for. Hindi natin alam kung talagang bulag, bingi. Bingi. Sa katotohanan, sinisigaw ng mga tao. Dahil napakaayos po ng flood control sa Davao. Nandun sa Region 11 at na-clarified na. Ibig sabihin, okay na, may resibo na. Yung 49.8 billion. Bakit patuloy kayong nagngangawa? Patuloy niyong hinahanap yung 51 billion ni Pulong Duterte. Kasi pumili kayo ng bagong speaker, alyado nyo din, kapamilya, kaibigan ni Mr. Speaker, baka mamaya, kunwari lang yan, tapos kayo-kayo lang din ang nasa likod niyan. Dahil ako, bilang isang mamamayang Pilipino, nakita ko po nung nagbotohan no? Halos isa lang din ang binoto ng karamihan at yun na yung bagong speaker natin. No? Hindi po nakakalusot sa mga kababayan natin Pilipino. Parang alam na nila yung takbo. Alam na nila yung takbo at alam na nila yung nangyayari. Ganun po yun. At ito naman, si Senate President Tito Soto ay talagang may tiwala daw. Senate President, iba ka rin iba rin si Senate President. Sabi niya dito, very good choice. Galing talaga magpatawa no? Ang galing talaga magpatawa. Itong si Tito Sen. He has a very good record. He's been a Vice Mayor, Congressman, Governor, Vice Governor, Congressman-elect. And in all those years, no bad records. Pero makikita nyo naman po sa background kung ano po yung nakalagay dyan. Isabela, Vice Governor faces plunder raps. Ibig sabihin may plunder case. Hindi po natin alam kung yan ba ay tapos na. Pag sinabi po natin plunder mga kababayan, malaking pera po ang involved dyan. Iba't ibang pera, malalaking pera. At kung talagang yan ay totoo, ay tiba-tiba, siyempre. Yun pa yung isa. Isabela Governor, two-party list raps over misuse of PDAP. Di ba? Ito pa yung sinasabi mo, Tito Sen, very good choice. Ito pa yung isa, galing sa GMA News Online. Pataka Alice accused of harassment. Oji cries unfair. So ito ba yung sinasabi mong very good choice? May kaso pa naman pala ito. Ano mo na sabing very good choice? So tayo, mukhang pinagloloko na lang tayo nito, no? Tito Sen, no? Tito Sen, ang galing mo naman magpatawa. Senator, Senate President, ang galing yung magpatawa. Anong very good choice? May kaso pala. Sana hindi kayo kumuha nung may kaso para hindi magduda yung mga Pilipino. Ano ba ito? Sila nagpupurihan sa kanilang mga sarili? Kayo nagpupurihan para pagtakpan ang mga kalokohan sa gobyerno natin ngayon? Tayo nagtatanong lamang po tayo, di ba? Ulitin natin, Isabela, Vice Governor faces plunder raps. Nakakalungkot po yan mga kababayan. May kaso pa pala ito. At sana babalitaan din natin kung ito ay tapos na, kung ano na ang nangyari dito. Sana masagot din ito ng ating bagong speaker ngayon. Dahil ulitin natin, kung sila rin dyan, nagpalit lang ng mukha mga kababayan. Ako talagang dito sa ginagawa nito ni Senate President Tito Soto, hindi ko alam sa bagay, opinion niya yan, very good choice. Pero sa amin, hindi siya very good choice. Meron tayong Toby Janko, yung matitino naman sana, yung malinis, yung hindi kapartido, para makita natin na talagang magtatrabaho para sa bayan at uunahin ang bayan. Hindi yung kaban ng bayan. Ganun din po mga kababayan ko. Itong opinion, itong batang-batang ating congressman. Ayan na wala akong tiwala
kay Speaker Bogie D. Magiging Romualdez 2.0 lang yan. At may kaso rin yan. Pag-resignin na natin yan ngayon para sigurado tayong walang mananakaw sa 2026 budget. Nakalagay pa dito, hashtag Bogie D resign. Hashtag Philippine versus Marcos. O, akala mo yun mga kababayan ko, bago pa lamang yung speaker, ay ba gusto nang pag-resignin itong ating Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Bakit? Dahil nga daw po may kaso, walang tiwala, at magiging Romualdez 2.0 lang. At para daw po makasiguro tayo na hindi mananakaw yung 2026 budget, pag-resignin na rin natin itong bagong speaker. Dahil nandyan din po sa background din sa likod, Isabela Vice Governor faces plunder raps. Yan, September 10, 2020. O, dito, dapat po natin itong malaman, dapat po natin itong alamin kung ito bang kaso na ito ay tapos na, kung ano bang nangyari dito, kung magkano ba yung amount, di ba? Kung magkano ba yung amount na nakasalalay dito. So, kita mo na, bago pa lang yung speaker, gusto nang pag-resign din ng ating Gen Z Congressman Kiko Barsaga. Kasi siguro nakita niya yung kalakaran diyan sa Kongreso. Batang-bata ito, nakita niya yung kalakaran, yung mga budget, kung saan napupunta. Pero bakit gano'n? Yung isang Sandro Marcos, di ba? Nung si Tahedi Pulong, dahil ito nga ang ipapalit, ay bumalik daw sa 51 billion. Yan na lang ba ang alam ng mga tao dyan sa Congress? Yan na lang ba ang alam nila? Ulit-ulitin yung 51 billion ni Pulong? May kaso pala ito eh. Sana natapos na. Napakahirap po niyan, mga kababayan. Ang galing magpatawa ni Tito Soto. Grabe. At ito na nga po, mga kababayan ko, dahil dyan, syempre sa pagpapalit po ng ating speaker, meron din pong banat, meron din pong bahayag ang ating nag-iisang Vice President Inday Sara Duterte. President Sara Duterte laban sa pagpapalit ng House Speaker. Alamin ang detalye sa report ni Jason Rubrico. Yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives. Napakalinaw po. Yung daw pong papapalit ng speaker, para lamang daw po masabi ng mga tao na may ginawa sila, na pinatanggal nila, pinalitan nila si Martin Romualdez. Ay gano'n naman talaga po ang tingin namin eh. Reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo, kasi nga po, Vice President Inday Sara Duterte, magkakaroon ng malaki ang rally, baka magalit yung mga Pilipino ng tuloy-tuluyan at palayasin na sila ng sabay-sabay dyan. So yun po yung nakikita ko dito, Ma'am Vice President. Kung hindi nila tinanggal, kaya nga inalay na nila si Martin Romualdez, akala nila, mababawasan yung galit ng mga mamamayang Pilipino. Hanggat walang nakukulong, hanggat walang nananagot, hindi po magbabago ang damdamin ng ating mga kababayang Pilipino. Patuloy nating sisingilin yung mga mandarambong, yung mga magnanakaw. Patuloy nating sisingilin si Saldico, si Romualdez, lalong higit si Mr. President Bongbong Marcos dito po sa mga maanumalyang budget na ito, lalong-lalo na sa flood control projects. Kinakabahan na po yan. At ngayon nga pong September 21, mukhang yung mga pro-Marcos dyan, pupunta rin dyan. May nababalitaan po tayo na maghahakot din ng tao. Yan po ay nababalitaan natin at sasama dyan. Ang tumpukin nyo, pag-resignin natin si Bongbong Marcos. Diba? Dahil sinasabi nga po, yung 1 trillion march ay hindi naman anti-Marcos. Diba? Hindi daw po anti-Marcos. Dahil ito daw si D, kamag-anak din. Ay, naku talaga. Ano ba naman talaga? Ano ba talaga ang gusto nyong tutukan? Ano ba talaga ang gusto nyong
Kasi dati, nung mga unang taon kasi, na hinahanap natin, mga kababayan ko, itong flood control projects, tahimik po yung mga dilawan. Hindi po yung gaanong nakikisabay yung mga dilawan itong mga unang taon. Dahil busy po sila dito na ma-impeach ang Vice President, Inday Sara Duterte. Hindi rin sila naniniwala sa sinabi ng Vice President na 2 tao lang ang may hawak ng pera natin, ng bansa natin, ng Pilipinas. Hindi sila naniniwala. Pero ngayong pumutok na yung flood control projects, abay, sumausaw na rin sila. Dahil, mga kababayan ko, wala na po silang maibato sa Vice President Inday Sara Duterte. Dahil, tapos na po, pansamantala, yung impeachment labang po kay Vice President Inday Sara. Nakikisaw-saw sila. Di ba? Makikita nga natin, di ba? Duterte, panagutin, yun po yung sinisigaw nila. Ay talaga pong may mali, mga kababayan. Kaya nga po, yung pupunta nating mga rally ay maging mapagmatsyag po kayo, mga kababayan. Nuulit natin, di ba? Busy sila. Nung sinisigaw natin ang flood control na yan dyan sa EDSA, busy sila para ma-impeach si Vice President Inday Sara. Ganyan po yung kanilang laro. Ganyan po yung kanilang galawan. Tapos ngayong putok na, tsaka sila sumasakay. Di ba? Huling-huli sila. Tuloy natin. Yan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Malinaw, mga kababayan. Sila rin yan. Yan po ang pagkakasabi ng Vice President. Grupo din na ni Romualdez, Sandro Marcos, papunta na rin kay BBM. So kung mangyari nga ito, ay talagang pinaglololoko tayong mga Pilipino. Galit na yung mga Pilipino, huwag nyo nang dagdagan pa. Diba? Galit na yung mga kababayan natin. Huwag nyo nang dagdagan pa. Huwag nyo na muling ulitin pa. Kayo, mananagot talaga kayo. Hindi papayag ang mga Pilipino na walang mananagot dito sa panggagahasa nyo, sa budget. Tama ang Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po yan magsasalita kasi minsan nang hindi pinaniwalaan itong mga nandyan sa Congress. At ako, mga kababayan, ako'y nagtataka. Bakit yung mga congressman natin parang tahimik sila ngayon? Di ba? Tahimik sila ngayon eh. Dahil ba natatakot sila na mapangalanan? Nahihirapan silang gumalaw dahil lumiliit yung kanilang mga mundo. Pagka naman po kayo'y walang ginagawang masama, ito yung panahon para mag-react kayo ng mag-react. Ituro nyo yung mga nakikinabang talaga. Yung mga nakinabang dyan sa flood control at sa iba pang proyekto ng gobyerno. Ituro nyo yan. Di ba? Dahil kung wala magsasalita sa inyo, ay nakakabinging katahimikan, at ang ituturo nyo lang ay puro kontraktor, ano mangyayari sa bayan natin? Sino pa ang magtitiwala sa inyo? Kung gano'n, abolish na lang natin ang Kongreso. Yun ang nakikita kong paraan dahil, mga kababayan, yung institusyon na yan, di ba, ay nasasangkot nga dito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na dito sa flood control, na kung saan nga, itong si Saldico at dating speaker na si Martin Romualdez ang itinuturo at ang salarin. Tuloy natin si Vice. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-BBTU ni Congressman Martin Romualdez at pagkakatalaga kay Isabela 6th District Representative Faustino Boji D bilang bagong House Speaker. Paliwanag ni VP Sara, kabilang pa rin sa iisang grupo ang bagong speaker dahil konektado umano ito sa pamilya Albano ng Isabela na matagal ng kalyado ni Romualdez. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pert Albano at si Martin Romualdez. Sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na
matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat ay hindi hinahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalabas ng bansa ang ilang kongresista sa gitna ng mga issue ng katiwalian at maanumal. So ayan po mga kababayan, malinaw din at umirit pa ang ating Vice President Inday Sara Duterte na dapat walang makakalabas. Maging contractor man yan, maging mga congressman yan, nasangkot dito po sa flood control, dapat po yan ay hindi makalabas. At kung yan pong mga yan ay makakalayas na naman ng bansa, eh isa lang po ang sisisihin natin dyan. Oh. Di ba? Yung mahinang pagbabantay. Oh. Dapat siguraduhin po yan ni Mr. President dahil mas lalong magagalit ang mga kababayan natin Pilipino. Dahil nga mga kababayan ko, itong si Saldico ay nasa Amerika na at itong si Speaker, binabantayan ng mga kababayan natin Pilipino, hindi natin alam, di ba? Kung ito ba ay nakalabas na ng bansa, wala pa namang balita siguro, no? Pero dapat hindi makalabas at sana humarap siya. Oh. Sana humarap siya, lalong-lalo na dito sa Blue Ribbon, kung talagang ipapatawag siya. Kung talagang itong si Senator Lacson, kaya niyang ipatawag si Mr. Romualdez dahil ito'y pinangalanan ng mga Diskaya para matanong din. Ayun ang hinihintay ko dito na mapatawag ng Blue Ribbon Chairman ng committee na ito, si Mr. Speaker, si dating Speaker Romualdez, para makita natin kung ang pag-iimbestigan po nila mga kababayan ko ay tama at patas. Yon. At syempre, ganun din dito sa independent body, independent commission, na mag-iimbestiga rin sa flood control. Ako talaga, hahanga ako sa kanila kung may papatawag nila ang dating speaker na si Martin Romualdez. Para nang sa ganun, masettle ito, matapos ito. Malaman talaga natin kung sino talaga ang dapat makulong dito. Malaman natin kung sino ang may mga pananagutan maliban sa mga kontraktor na ito. Oh. Napakalinaw po nun. Young flood control projects. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili. Napakalinaw naman po mga kababayan, di ba? Doon pa lamang sa pag-chop-chop ng mga pera natin, sabi ni BP. Oh, napakalinaw po niyan. Kaya hindi po dapat silang makalabas. Dapat po silang matanong, mapanagutan. Ayan po yung apat sabay ka mo. Oh, si dating Speaker Romualdez, si Saldico, pangalawa nakaupo, si Grace po, si Senator Jis Escudero. Oh, kailangan po talaga may mananagot, lalong-lalo na po sa maanumalyang budget ng 2025. Hindi po pwede na walang mananagot. Ngayon nyo ilabas yung galing ng mga congressman natin sa mga hearing. Ngayon nyo ilabas yung talino, yung galing mag-imbestiga ng mga congressman natin sa hearing. Talagang yung 2025 national budget natin, maipaliwanag nyo na maayos sa mga mamamayang Pilipino kung ano ang nangyari doon. Ilabas nyo rin yung mga proyekto nyo sa bawat distrito para makita ng mga mamamayang Pilipino kung anong pinagagawa sa mga pondo na ibinibigay sa inyo. Patas ba talaga kayo? Patas ba talaga kayo? O nangungumisyon kayo? Diba? Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino. At kayo naman, mga kapwa ko Pilipino,
maging mapanuri tayo sa pagboto. O ito, tuloy natin. Sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad, at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Grabe, no? Meron silang mga jets, mansion sa abroad, helicopter sila, meron silang magagarang mga sasakyan. Magkano lang sahod ng mga yan? O sabihin na natin yung iba, may mga negosyo. Kailangan talaga, walang makalabas dyan sa mga yan. Walang makalabas sa bansa, lalong-lalo na yung mga pinangalanan. Para at least malaman din natin, mga kababayan ko. Maganda nga, kung ipatawag na yan sila lahat no? Para at least marinig natin ang side nila. Kaso mukhang mabagal at darating din naman tayo dyan na maipatawag na lahat yung mga congressman na pinangalanan na yan para makita natin kung matanong sila, malalaman natin kung ano yung sangkot pa talaga sila o hindi. Tuloy natin. Ayon sa pangalawang Pangulo, nasa gitna ng mga nangyayari, wala ani ang katatagan sa mga institusyon ng gobyerno at patuloy itong naaabuso. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains, no? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Dagdag pa niya, hindi nagtutugma ang reaksyon ng Pangulo sa dapat niyang gawin, bagay na nakakaapekto sa ekonomiya at sa direksyon ng pamahalaan. Napakalinaw po nun, mga kababayan. Hindi po tugma yung aksyon ni Mr. President dito. Masyadong mabagal. No? Hindi nagugustuhan ng Vice President Inday Sara Duterte. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Kung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Napakalinaw po, mga kababayan. Walang plano. Ilang taon na, wala daw po tayo nakikita na big ticket projects ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Napakahirap po niyan, mga kababayan ko, kung yung ating Pangulo walang plano sa bansa natin, anong gagawin natin dyan? Talagang lalagapak yung ating ekonomiya. Magtutuloy-tuloy po yan, mga kababayan. 4 taon na, mag-4 na taon na po. Pero nakikita natin, wala pa rin pong pagbabago. Kaya nga po, yung mga kumikilos para sa pagbabago, siyempre gusto nating pasalamatan yan. Gusto nating pasalamatan yung mga kababayan natin na kumikilos. Para sa pagbabago, para mapanagot ang mga kurakot. At muli, mga kababayan ko, sa pagpili po ng mga politiko, ayusin po natin pagboto natin. No? Minsan, sisisihin na rin natin yung sarili natin. Kasi kung hindi ko binoto yan, hindi makakapagnakaw yan dyan. Hindi makakapagnakaw sa flood control yan. Diba? At napakarami na po na pagkilos ang ginagawa sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Palagutin si Romualdez, si Marcos. Kaya nga po, may sinabi rin po ulit itong ating, siyempre, yung ating paborito ngayon, si Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya rito, takot na si Marcos. Pati AFP at PNP, wala nang tiwala sa kanya. Mananalo tayo.
Philippines versus Marcos. So ayan po, no? Wala nang tiwala ang AFP at PNP. Alam niyo po kasi mga kababayan, itong ating AFP at PNP, talagang kalaban din po niyan, talagang lalabanan din nila yung corruption. Yun po yung kanilang sinumpang tungkulin na manindigan sa konstitusyon. Ibig sabihin, maninindigan hindi sa politiko, kundi sa konstitusyon. Kahit presidente pa po yan, kung malalaman at mapapatunayan na sangkot sa korupsyon, kikilos at kikilos po itong ating AFP at PNP. Hindi po magdadalawang isip yan, mga kababayan ko, na tulungan ang mga kababayan nating Pilipino na humihingi ng hustisya dahil sa mga mapang-abusong politiko sa pagnanakaw sa mga budget po natin. Darating at darating po tayo dyan, mga kababayan. Sabi nga po dito ni Kiko Barsaga, katapusan na ng corrupt Marcos administration. Tapos tayo ang tinatanong ni Marcos, bakit daw tayo nagkaganito? Babalik namin sa iyo, Mr. President. Kasi wala kang plano sa Pilipinas. Hindi ka marunong magpresidente. Katulad po na magkakasabi ng Vice President natin, di ba? Itong si Ferdinand Marcos, yung ating presidente, ay hindi marunong mamuno, hindi marunong magpresidente. Kung sana may vision ka para sa bansa natin, ay hindi po magkakaganito ang bayan natin. No? Muli, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Mabuhay po tayo, mabuhay po ang lahing kayong manggi. Magkita-kita po tayo mga kababayan ko sa susunod nating video. Salamat po.